Kamusta mga kaibigan? Ako si #WalkWithLan, ang inyong gabay sa mga kwento at katotohanan sa likod ng mga balitang mainit at makulay. Ngayon, pag-usapan natin ang isang phenomenon na nagpapakulo sa puso ng Maynila. Ang muling pagbabalik ni Yorme Isko Moreno sa City Hall. Dinumog ang City Hall, mga kababayan. Pero bakit? Ano ang sikreto ng kanyang kaagapay at katuwang sa kaayusan ng Maynila? Alam nyo, parang si Yorme ang superhero na bumalik mula sa retirement. Parang si Iron Man, pero sa halip na suit, ang arma niya ay drum roll, ay serbisyo, publiko at isang ngiting pang-artista. Sa susunod na ilang mga minuto, aalamin natin ang mga bagong partnership, proyekto at plano ni Yorme Isko Moreno Dumagoso. Magbibigay rin tayo ng critical analysis, hindi lang puro papuri. May mga katanungan tayong sasagutin. Sino mga kaagapay niya? Paano nga ba naayos ang Maynila? At bakit parang lahat ng tao gustong magpa-picture kasama si Yorme Isko Moreno Dumagoso? Kaya't i-like ang video, i-hit ang subscribe button, at i-on ang notification bell. Kung gusto nyong suportahan ang content na ganito, magpadala ng super thanks, kahit piso lang. Malaking tulong na. Let's dive in. Noong May 2025, muling nakuha ni Francisco Isko Moreno Dumagoso ang puso ng mga Manileño. Matapos ang 3 taong pahinga mula sa lokal na politika, tinalo niya ang incumbent na si Mayora Hani Lacuna sa isang landslide victory. Ayon sa Commission on Elections, malawak ang agwat, parang distansya ng Quiapo sa Divisoria sa rush hour. Pero bakit si Yorme ulit? Ano ang nagpabalik sa kanya? Ang sagot, ang kanyang track record at ang kanyang pangako na make Manila great again. Oo, parang narinig ko na yung slogan na yan sa ibang bansa. Pero kay Yorme, may dagdag na adobo flavor. Noong unang termino niya, 2019 to 2022, kilala si Yorme sa kanyang mga proyekto tulad ng bagong ospital ng Maynila, modernisasyon ng mga pampublikong pamilihan at paglilinis ng mga estero. Pero hindi lahat ay perpekto. May mga kritiko tulad ni dating Mayor Lacuna na nagsabing ang bagong ospital ay minadali at hindi umabot sa pamantayan ng Department of Health. Dito natin makikita ang isang hamon kay Yorme. Ang kanyang fast track ng mga proyekto, bagay na hinintay ng mga Manileño, ay madalas na nahaharap sa mga tanong tungkol sa kalidad. Pero aminin natin, sa isang lungsod na kasing komplikado ng Maynila, ang bilis ng aksyon ay parang kape sa umaga. Kailangan. Ang tanong, paano niya babalansehin ang bills at kalidad ngayong pangalawang termino? Bilis pala, hindi bills. Isang araw, mga kaibigan, habang naglalakad ako sa Quiapo, narinig ko mga tindera na nagkukwentuhan. Sabi ng isa, nung si Yorme pa, mas malinis ang palengke at mas mabilis ang aksyon sa reklamo. Pero sabi naman ng isa, oo, pero yung ospital parang photoshoot lang, maganda sa labas, pero kulang pa sa loob. Ito ang dalawang mukha ng pamumuno ni Yorme. Isa na puno ng pag-asa at isa na kailangang sagutin ang mga pagdududa. Kung si Yorme ang superhero, sino ang kanyang sidekicks? Una sa listahan, si Vice Mayor Chi Atienza at ang kanyang Yorme's Choice. Slate na nakatanggap ng malaking suporta mula sa Iglesia ni Cristo. Endorsement na ito ay hindi basta-basta, parang golden ticket sa Willy Wonka's factory. Pero hindi lang politika ang nagbabalakas kay Yorme. Ang kanyang mga partnership sa private sector at civil society ay kabilang sa mga dahilan kung bakit dinumog ang City Hall. Halimbawa, ang kanyang plano para sa modernisasyon ng mga pampublikong paaralan ay may suporta mula sa mga negosyante at NGOs. Isang kwento mula sa Tondo. May isang barangay captain na nagsabi sa akin, nung nagka-brownout, si Yorme mismo ang tumawag sa Meralco para ipaayos agad. Totoo man o urban legend ang ganitong mga kwento, ang nagbibigay kulay sa pamumuno ni Yorme. Parang siya ang kapitbahay mong laging may solusyon, kahit sa simpleng problema. Pero heto ang catch, ang mga partnership na ito, lalo sa mga private sector, ay may dalawang
gilid, no? Sa isang banda, nagdadala ito ng pondo at teknolohiya. Sa kabilang banda naman, paano natin masisiguro ang interes ng pampubliko ang una? Halimbawa, kung may private company ang magpopondo sa isang bagong gusali, sino magdidikta ng plano? Ang City Hall o ang negosyante? Alam nyo, parang love triangle ito. Si Yorme, ang publiko at ang private sector, kailangan magkasundo. Kung hindi, magkaka-issue. Pero seryoso, ang transparency sa mga partnership na ito ay kailangan. Kung hindi, baka sabihin ng mga kritiko, Yorme, bakit parang mas close ka sa mga CEO kaysa sa mga tindera ng Divisoria? Ngayon, pag-usapan natin ng mga bagong plano ni Yorme. Ayon sa kanyang mga pahayag, nakatutok siya sa 3 malalaking bagay: edukasyon, kalusugan, at infrastruktura. Edukasyon, plano ni Yorme na gawing smart schools ang mga pampublikong paaralan sa Maynila. Kasama rito ang mga tablet para sa mga estudyante at free wifi sa mga campus. Pero teka, baka kailangan muna nating turuan ng mga guro kung paano i-mute ang Zoom, di ba? Pagkatapos ng kontrobersiya sa bagong ospital ng Maynila, nangako si Yorme na aayusin ang mga pasilidad at dadagdagan ang mga doktor. May plano din siya magtayo ng mga bagong health centers sa mga barangay. Mula sa bagong public housing hanggang sa rehabilitasyon ng mga kalsada, gusto ni Yorme na gawing world-class ang Maynila. Pero critical analysis natin. Ang tanong, paano popondohan ang lahat ng ito? Ang Maynila ay may limitadong budget at ang mga buwis ng mga Manilenyo ay hindi sapat para sa ganitong ambisyong plano. Kaya bumalik tayo sa mga private partnerships. Naalala ko ang isang lola sa Baseco na nagsabi, kung magkakaroon ng bagong bahay at ospital, kahit mahirap kami, parang may pag-asa. Ang ganitong mga kwento ang nagbibigay buhay sa mga plano ni Yorme. Pero bilang mga Manilenyo, kailangan nating bantayan kung ang mga pangakong ito ay magkakatotoo o magiging drawing lang sa PowerPoint. Hindi lahat ay rosy sa City Hall. Ang Maynila ay naaharap pa rin sa mga problema tulad ng trapiko, baha at kahirapan. At si Yorme, kahit gaano siya ka-charming, ay may mga kritiko din. No? Halimbawa, ang kanyang mga proyekto noong unang termino ay madalas na tinatawag na pabongga pero kulang sa lalim. Ang bagong ospital ng Maynila, halimbawa, ay maganda sa litrato pero hindi pa ganap na operational. At ngayon, sa kanyang pangalawang termino, ang pressure ay mas mataas. Paano niya mapapatunayang kaya niyang ayusin ang mga pagkukulang ng nakaraan? Alam nyo, parang si Yorme ang prom king na kailangan maging valedictorian din. Hindi sapat na maganda ang ngiti, kailangan din ng substance. Pero sa totoo lang, ang kanyang karisma ay malaking tulong sa pagkumbinsi ng mga Manilenyo na magtiwala ulit. May isang driver ng jeepney na nakausap ko sa Ermita. Sabi niya, si Yorme mabait, pero yung trapiko parang ex ko, hindi nawawala. Totoo yan, ang trapiko sa Maynila ay parang urban legend na kailangang labanan. At dito, kailangan natin si Yorme na mas matibay na plano, hindi lang mga photo ops. Ano ang hinintay natin sa Maynila sa ilalim ni Yorme? Ang kanyang pangako ay simple pero malaki. Gawing lungsod na may pagmamalaki ng lahat. Pero parang mangyari ito, kailangan ng kolaborasyon mula sa mga residente, negosyante at maging sa mga kritiko. Ang tunay na kaayusan ng Maynila ay hindi lamang nakasalalay sa mga gusali o kalsada. Ito ay nasa kultura ng pagbabago. So kung paano natin itinuturing ang ating lungsod bilang tahanan, si Yorme ay maaaring maging katalista. Pero ang tunay na pagbabago ay manggagaling sa atin. Kaya naman mga kaibigan, wag lang nating hintayin si Yorme. Kung makakakita kayo ng basura sa kalsada, itapon sa tamang lugar. Huwag sabihin, bahala na si Yorme. Ayan mga kaibigan, hay, nako, ilang mga minuto ng kwento, pagsusuri at konting tawa tungkol sa muling pagbabalik ni Yorme Isko Moreno Dumagoso at ang kaayusan ng Maynila. Ano ang tingin ninyo? Sapat ba mga plano ni Yorme? Sino mga kaagapay na gusto ninyong makita? I-share sa comments at huwag kalimutang i-like at i-subscribe.
Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, magpadala ng super thanks, please. Kahit maliit na halaga, malaking tulong para makagawa pa tayo ng mga ganitong content. Sundan din ako diyan sa X, no? Sa social media, at kita-kits sa susunod na video. Mabuhay, bayan!